Pumutok na ang balita. Los Angeles Lakers na kaya ang kukuha ni Kai Sotto kapag impressive ang kanyang performance sa Olympic qualifiers? Ano kaya ang katotohanan sa balitang to? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video at ang mga tune-up games ng Gilas at pati na ang napakalakas na strong group na maglalaro sa Jones Cup. At panoorin ang videong to hanggang dulo dahil baka isa ang iyong comment sa aming babasahin. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Play assistant coach Phil Handy na dating trainer ni Black Mamba Kobe Bryant, impressed kay Kai Sotto. Naniniwala din siya na kayang gulatin ni Kayang Mundo at umabot sa NBA. Mga kapatrol, pumutok na ang balita na baka ang Los Angeles Lakers daw ang team na kukuha ni Kai in the event na maganda ang kanyang performance sa Olympic qualifying tournament. Well, ano nga ba ang katotohanan sa balitang ito? Well, hindi ito imposibleng mangyayari dahil according sa ating source, ay isa ang Los Angeles Lakers sa 4 na interested NBA teams kay Kai. So dito pa lang ay malaki talaga ang possibility na ang Los Angeles Lakers ang kukuha kay Kai. At kung ang kampo naman ni Kai ang tatanungin, ay gusto raw niya ang Los Angeles Lakers. Kaya merong mutual likes ang both sides. At ang kulang na lang ay ang magandang performance ni Kai sa Olympic qualifying tournament. Besides, hindi rin natin makakalimutan ang post last year ni Dada Ervin Soto na purple and gold. Plus the fact na kailangan talaga ng Los Angeles Lakers ng isang legit center na kapalitan ni Anthony Davis. At pwede ring magsasabay sila ni Kai dahil mas fit si Davis playing the 4 spot kung merong competent center and Kai Sotto fits the bill. Samantala, kompleto na ang strong group na maglalaro sa Jones Cup sa Taiwan. Si Dave Ildefonso ang kumompleto sa strong group. Ildefonso's addition completes a formidable lineup that already includes Kefir Ravena, Ange Kwame, Renz Abando, Jordan Hiddink, and RJ Abarrientos. Sa lineup ng strong group, ay pwede sigurong magkaroon ng tune-up game ang Gilas at ang strong group, although mukhang mahirap itong mangyayari dahil mas prefer ni Coach Tim Cone ang mga teams from Europe to simulate the teams ng Latvia at Georgia. At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Jamie Zamora. Kai has improved a lot. He is bigger, faster, and shots from the perimeter area. Shoutout at Samuel Rosario, little more improvements on power moves, and hope he will fulfill his dream, also the dreams of most Filipinos. Shoutout at Bernardo Pinera, sa bagay si Abay, 2 years na bangko sa PBA, bago naging mamaw. Pinagtatawanan pa nga siya dati kasi di marunong mag-dribble. Shoutout at Edgar Matudan Sr. Tibayan mo palalo kay dibdib mo. Konti na lang makukuha mo na at ng buong Pilipinas ang kauna-unahang player na Pinoy na maglalaro sa NBA. Iwas injury at ingat lagi. Shoutout at RB Artiang. Kai just needs to show his great basketball game at Olympic qualifying tournament, play his best, and NBA will automatically follow. Whether it first comes back to the Japan B-League or straight to NBA. Shoutout at Dean Jomerge. Sana matupad na pangarap natin para kay Kai Sotto sa NBA. Shoutout at Jay Macanip. Go Kai! Just play the way you are. Show your talent and skills at Olympic qualifying tournament. At balitang NBA naman,
nakahirit din sa wakas. Luka Doncic at ang Dallas Mavericks nakakahinga pa. Hindi na sweep ng Boston Celtics sa NBA Finals ang Mavericks, naawat ang pagtataas ng record 18th championship banner. Inilampasan ng Dallas Mavericks ang Boston Celtics 122-84 sa Game 4 sa American Airlines Center sa Dallas at babalik sa Boston ang Game 5 at susubukang sikwatin ng Boston Celtics ang unang titulo sa pulpa noong 2008. Naubos ang angas ni Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday sa harap ng maingay na Mavericks crowd. Walang naisagot ang Boston Celtics nang mula first quarter ay itinawid hanggang second quarter ng Mavericks ang 40-14 run para sa 50-25 lead. Naging 61-35 sa half at lumubo pa hanggang 88-52 higit 3 minutes pa sa third quarter. Naka 15 points lang si Jason Tatum at mas anemic na tig 10 points lang sina Jaylen Brown at Jrue Holiday at sa fourth quarter ay hindi na ipinasok ang starters ng magkabila. Kagandahan lang, lamang pa rin sa serye ang Boston Celtics 3-1 kahit natikman ang unang playoff loss sa pool noong May 9 at nakalsuhan ang 10-game winning streak. Sapat na ang 28 points ni Luka Doncic at 21 points ni Kyrie Irving para sa Dallas. Mula sa field ay 29 of 80 lang ang Boston Celtics at 14 dito ang galing sa labas ng arc. I thought we had a great shoot around. Thought we had a great film session yesterday. I thought the guys came out with the right intentions. I just didn't think it went our way. And I thought Dallas outplayed us. They just played harder. Litanya pa ni Boston Celtics coach Joe Mazzola. At ayaw pa magbakasyon ng Dallas Mavericks at nakaisa na sa NBA Finals. Naiwasan ng Dallas Mavericks na matapos ang kanilang season sa Game 4 ng NBA Finals. Nakaisa na ang Mavericks para pahabain pa ang series laban sa Boston Celtics. Naghalimaw sa nasabing laro ang dalawang guards ng Mavericks na sina Luka Doncic at Kyrie Irving para makasungkit sa kanilang unang panalo sa NBA Finals. Si Luka Doncic ay may naitala na 29 points, 3 steal, habang si Kyrie Irving ay merong 21 points at 6 na assists. Tumulong din si Tim Hardaway Jr. na may 15 points at si Derek Lively II naman ay may 11 points and 12 rebounds, habang si Dante Exum ay nag-ambag din ng 10 points. Samantala, isang panalo na lang ang kailangan ng Boston Celtics para maiuwi ang corona. 2 araw mula sa pagtatapos ng Game 3 ng NBA Finals hanggang sa simula ng Game 4 ay hindi maganda para kay Luka Doncic. Doncic shows maturity in responding to criticism with terrific NBA Finals Game 4. Bago ang Game 4, ang kritisismo sa kanyang laro, lalo na sa kanyang depensa at pagrereklamo sa officials, ang palaging pinag-uusapan, lalo na mula sa panig ng Dallas, habang lumamang ang Boston Celtics sa serye ng 3-0.